So nilabas na kasi ang report ng POC or Philippine Olympic Committee na sa Pilipinas pa rin ang ginto mula sa ASEAN. Mula to sa report na si JB nag-positive nga sa pinagbabawal na substance. Yung player ng Jordan meron ding isa dun. Parang ang lumalabas kapag na-forfeit yung gold medal at silver, alam nyo na kung saan mapupunta. Walang jowa, walang hair. Ang rule kasi kailangan 3 players ang magpositibo bago mabawi ang mga medalya. So disclaimer, tinanong ko kasi to sa isa sa mga kilala ko sa media. So shoutout kay Dugout PH. Kasi sa kanila pinapasa yung press release. Tinulungan lang din ako kanina. Sa ngayon medyo mapapaisip pa itong si JB. Dahil yung ASEAN, hindi sanction yun ng FIBA. Hindi ko lang sigurado kung merong nadagdag ng info dahil nung ginagawa ko ang episode na to, wala pa talagang official statement or press release talaga. Yung umpisa lang yung inedit ko doon. Since hindi sanction ng FIBA ang ASEAN, kaya nakalaro doon ang 2 import at yung mga hindi nakakuha ng passport before 16 years old. Makakalasot ng konti si JB, pero ito yan. Medyo delikado lang siya kapag nagreklamo ang alam nyo na at inakyat ng FIBA yung nangyari sa kanya. So ibig sabihin, kung makarating yun sa FIBA or merong magreklamo sa FIBA at imbestigahan yun, merong to the moon na mangyayari dahil nga delikado doon si JB. Ito kasi yan, wag naman sana mangyari. Pwede kasing patungan ng sanction si JB at masuspend hindi lang sa FIBA kundi sa PBA. Dahil ang nakalagay sa press release, kailangan gawin ni JB ay mapatunayang inosente siya at itest yung sample B. Kapag nag-positive ulit siya doon, 2 taong ban or suspension ang posible mangyari dito kay JB. Pero nakalagay sa press release, 2 taon talaga. So ikalawang disclaimer ko dito, nung tinanong ko to kung PBA lang na pwedeng masuspend kung sakali si JB, all competition kapag nakialam na ang FIBA or mag-positive yung kanyang sample B. Hindi lang naman dito sa Pinas headline itong si JB ngayon. So maalala nyo dati si Keeper nag-positive din dahil doon di umano sa iniinom niyang energy drink. Doon niya nakuha yon base sa statement niya. 18 months ang binigay sa kanyang suspension ng FIBA noong 2018. Kasabay din noon ang pagkakasuspend sa kanya ng matagal din sa PBA. Yon ang worst case scenario na posible mangyari dito kay JB dahil nga meron pang isang nag-positive nung nasa ASEAN at nasuspend na rin. Pero ngayon kinontest pa na is-test yung sample B. Ngayon kailangan timbangin kung alin ang mas malala or papabor sa player since nakalagay naman doon kapag nag-positive yung sample B, 2 taon ang possible suspension dito kay JB. Pero hindi ko sinasabing lusot agad siya doon sa sample A parang dahil nga pwede pa rin may makialam doon.